In the quiet of the night, stars shine so bright. A gentle breeze whispers our story in flight. I'll set the scene for this tale so right. Always by your side through the darkest night. When the world outside is cold and the road's long, and your heart's heavy like a song out of tune, I'll be the warmth that chases the frost away, like a lighthouse guiding you safely home. In the maze of a life with its twists and turns, when you're lost and the answers won't be found, I'll hold your hand and we'll search together, unraveling the threads of this complex ground. Always by your side through the highs and lows, when the sun's shining bright or the rain softly flows, I'll be your shelter, your comfort in pain. Always by your side. Hello po Kuya Ben, kamusta po? Hindi na po pala tayo magpapang-abot sa aking pagbabalik po dyan sa bansang Qatar. Subalit ganun pa man po, maraming salamat sa Panginoon dahil sa pinahiram niyang oras at panahon para makasama ka po namin sa paglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa buhay niyo na kung saan naging pagpapala po ang inyong buhay sa amin. Naging pagpapala po ang buhay niyo sa buhay ng maraming tao, sa pagbabahagi po ng kabutihan at salita ng Panginoon. At nasaksihan po namin kung gaano po kaalab ang inyong paglilingkod sa ating Panginoon. At sa pakinibagong journey niyo po sa lugar na kung saan po dadalhin ng Panginoong inyong pangyapak, dalangin po namin ay higit po na pag-alabin ng Panginoon ang inyong buhay sa paglilingkod po sa Kanya. At lagi nyo lamang kung tatandaan, Kuya Ben, ang mga pangako ng Panginoon. Sabi niya po sa kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. At katulad po dito sa sinabi niya po sa aklat po ng Isaiah 41 verse 10, sabi niya po rito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen po. Kaya wag po kayong matakot, Kuya Ben. Anumang problema at suliranin na inyong susuungin, andun po yung katiyakan ng Panginoon sa kanyang pangako na patuloy kayo po niya sasamahan. Patuloy kayo po niya bibigyan ng kalakasan sapagkat God will fight for your battle. God bless po, Kuya Ben, sa inyong buhay, sa inyong bagong journey. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kamandirigma ng Panginoon dyan sa GIL Qatar. At namimiss ko na po kayo. Naway sa mga huling sandali ay masilayan ko po kayong lahat dyan sa Qatar kung sakaling loobin po ni Lord, ano? Ang mensahe ko po kay Kuya Ben na alam ko po na marami po tayong desire sa ating family, sa ating spiritual life, kung saan po tayo lalago, di po ba? Yan po talaga yung ating mission para sa Panginoon. At akin lamang pong may iwan na salita ang matatagpuan dito sa Psalm 37:4. At ito po yung sinasabi dito ay delight yourself unto the Lord and He will give whatever the desires of your heart. So napakabuti po ng Panginoon dahil ito po yung sinasabi niya na sekreto kung paano tayo maging matagumpay sa lahat ng ating ginagawa.
Isa lang po ang word na makikita po natin dito. Sabi niya, delight yourself. Yun lang po talaga yung technique, delight yourself. So, kung makikita ng Panginoon na tayo kalugod-lugod sa kanyang paningin at hindi po niya ipagkakait, ano po yung dinidesire po ng ating puso para sa ating pamilya, maiangat po natin ang kanilang buhay, masuportahan natin ating mga anak. Yun po yung second goal. But the first goal is to serve God. Ika nga po ay sabi nga po sa Biblia na si Abraham, kahit saan po siya napunta, ang layo po yung nilakbay niya mula sa Babylon hanggang doon sa Canaan, hanggang sa promised land na binigay ng Panginoon. Talaga pong nandun po yung nakasunod ang pagpapala ng Panginoon. Ganun din po ang ating ine-expect sa ating kapatid na si Kuya Ben, na saan po siya mapunta, basta't kinalulugdan ng Panginoon ay nandun po yung mga pagpapala. Kahit nasaan po ang ating panyapak, nakasama natin ang Panginoon, na ang presensya po ng Panginoon ay nasa sa atin. Yan po yung aking mensahe kay Kuya Ben. Naalala ko lang po minsan na ako'y nagtatransport pa dyan. At marami kami napag-usapan ni Kuya Ben tungkol sa buhay-buhay. At napahanga nga po ako sa kanya dahil ang pamilya niya po ay talagang ika nga'y intact dyan sa pagsiserve sa ating Panginoon. Kaya siya po talaga yung ginagawa kong sample, ehemplo. Kumbaga parang design na gusto ko ding mangyari sa buhay ko. Amen po. Welcome po ulit sa iyong bagong journey, Kuya Ben. At alam ko po na kung ano po yung itinanim ng Panginoon sa iyong puso ay yun po yung mangingibabaw po sa atin. Amen. At alam ko po na marami pa pong gagawin ng Panginoon sa iyo. Marami pa siyang gustong iparanas sa iyo at marami pa siyang gustong patunayan sa iyo na ang lahat ng kanyang promise ay matatanggap mo. Kung tayo po talaga ay mananatili po doon sa kanyang presensya. Hi! Hello everyone! Una po sa lahat, ako po'y babati sa inyo ng isang mapagpala at magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay nyo po sa aking asawa. So kanina nga po, sabi niya, Mami, miss niya talaga kayo, yung samahan nyo dyan. Kaya nga, una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon, sa bawat isa po sa inyo, sa mga buhay nyo po, dahil kayo po'y nagsisilbing second family ng aking asawa. Dahil diyan, naibsan din ang pangulilan niya sa amin bilang kanyang pamilya. Kaya po maraming salamat sa inyo, at ang Lord na din po ang magbalik po sa inyo, dahil nagtanim po kayo ng pagmamahal sa aking asawa na si Benedict. Mag-aani din po kayo ng pagmamahal. So maranasan niyo rin ang pagmamahal ng bawat isa po or sa ibang tao, kasi nagtanim kayo ng pagmamahal. Kaya maraming salamat sa pagmamahal na ipinadama niyo po sa aking asawa. And para din sa aking asawa, to my honey pot. Mahal, masasabi ko lang po, ang dalangin ko sa ating Diyos, kung gaano ka iningatan dyan sa bansang Qatar, how many years ka nagtatrabaho dyan, ganun din ang pag-iingat or doble pang pag-iingat ng Diyos doon sa panibagong journey mo doon sa Europe or sa bansang Croatia. Ang masasabi ko lang, unahin mo ang ating Panginoon, yung personal devotion mo, personal worship mo. Huwag kang lumimot sa pagtawag sa Kanya, dahil yun po yung ating sandata, yung panalangin. Kung sa times na ikaw po'y nabibigatan or nahihirapan, ang sabi nga po doon sa Jeremiah 29 verse 12, call me and pray, then I will listen. So yun po yung pangako ng Diyos eh. Kung ikaw po'y nahirapan, kung ikaw po'y nabibigatan, kung ikaw po'y nalulungkot, sabi doon sa Jeremiah 29:12, call me, then pray, and pangako ng Lord, I will listen. Ikaw po'y diringgin niya. Kaya nga, lagi kang lumapit.
kailangan yung relation mo, yung intimate relation mo sa ating Diyos. Huwag magpapitik-pitik sa panampalataya. Sa bawat isa po sa atin, kailangan yung alab, madatnan po tayo ng ating Panginoon, na yung alab natin sa puso natin, yung paglilingkod natin sa ating Diyos, madatnan tayo po sa kanyang muling pagbabalik, na natili yung apoy sa ating puso. No matter what happen, ang Diyos ay lagi po nating unahin, manatili po tayo sa ating panampalataya. Kaya nga anumang problema dumating, kailangan panindigan pa rin na mayroon kang Diyos na handang tumulong sa iyo. Yan yung verse na iiwan ko sa iyo. Iyon din po yung masasabi ko lang, kailangan yung mahabang pasensya at dalangin ko din, the favor of God, the favor of man ay laging nasa iyo. At ang Diyos na po ang magpala dahil alam ng Lord yung desire ng puso mo. Although na miss naman na kita dahil 3 years kang hindi nakauwi, so I'm here pa rin, ay naghihintay pa rin sa iyo. Mga anak mo naghihintay, pati ako, and another year naman. Pero sabi nga, ang Lord, pag sa Lord naman lagi po tayong bigyan ng galak sa puso natin dumating man ang kalungkutan. Lagi tayo niyang aluin ng kanyang pag-ibig. So, manalangin lagi. At huwag kalimutan yung personal worship mo, mag-devotion ka. Yun lang, basta pray and pray and pray. Iyon lang maiwan ko sa iyo. Manalangin, manalangin, manalangin sa ating Diyos. Dahil yun po yung ating sandata sa lahat ng bagay. So God bless you, honeypot. And ang Lord ang maggabay sa inyo, mag-guide sa iyo. Makalapag din ng airplane sa Croatia na ligtas anumang ori ng kapamakan. And congratulations dahil nabigyan rin ng katuparan ang nais mo. So, ito lahat sa Diyos, lahat ang papuri at pagsamba. To God be all the glory. Salamat po sa inyong lahat dyan, and God bless. Happy Brother Benedict. God bless you from Alpha and Omega.